5,601 naramdaman ni James na para bang kinakaharap niya ang buong Dark World habang hinarap niya si Xavion. Ano ang dapat kong gawin? Naging seryoso ang ekspresyon ni James habang kaharap si Xavion at ang kanyang obsidian body. Nadaig siya ng kawalan ng pag-asa, at ang kawalan ng pag-asa ay bumangon sa loob. Sa sandaling iyon, tinawag niya ang mga buhay na nilalang mula sa kanyang imbakan. Sila ay Yeftero race powerhouses na dati niyang nakulong at tinatakan. Tumayo ka, Xavion Yeftero. Papatayin ko sila kapag gumawa ka pa ng isang hakbang. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Xavion. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim habang nakatingin kay James at sinasadyang binibigkas ang bawat salita, tutulungan kita sa pagpatay sa kanila. Kumilos siya habang nahulog ang mga salita. Ang itim na longsword sa kanyang kamay ay naging sword energy. Your Highness. Hindi, kamahalan. Ang mga selyadong Yeftero race na powerhouse ay naiwan lahat sa estado ng pagkabigla. Kabilang sa kanila si Trevelyan Yeftero, na nakamit ang quasi-bliss rank. Bakas sa mga mukha nila ang matinding takot. Binalot ng takot, isang nakakatakot na sword energy ang bumalot sa paligid. Hindi sila nanlaban habang nakaharap sa atake ni Xavion. Ang kanilang mga katawan ay natupok habang sila ay tinamaan ng nakakatakot na sword energy, na naglalaho sa kadiliman. Walang awas si Xavion. Ang tanging nasa isip niya ay patayin si James, at walang makakapigil sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni James na sumimangot. Ang Transcendental Bliss rank. Nawala na ba talaga ang emosyon niya? Sa sandaling iyon, sakto siyang umiwas. Nabasag ng nakakatakot na sword energy ang espasyo nang mawala siya sa lugar, na naging sanhi ng agarang pagbagsak ng rehiyon. Lumitaw si James sa di kalayuan at tumingin kay Xavion. Iniisip niya kung talagang pumasok si Xavion sa Transcendental Bliss rank. Pinag-isipan niya kung ang pagkamit ng ranggo na ito ay nangangahulugan ng pagiging ganap na walang damdamin at pagnanasa, at kung ito ay kasing walang puso ng landas sa langit. Naglunsad ng panibagong pag-atake si Xavion. Samantala, hindi nakaisip si James ng paraan para talunin si Xavion. Sa kasalukuyan, hindi siya nang ahas na harapin si Xavion ng direkta at maaari lamang niyang piliin na umiwas, iniiwasan ang kanyang mabangis na pag-atake. Ang madilim na espasyo kung saan tumama ang sword energy ni Xavion ay hindi maiiwasang gumuho. Gayunpaman, hindi kailanman pinili ni James na makipag-away sa Xavion. Sa halip, siya ay gumawa ng pag-iwas at nag-isip ng kontra-diskarte habang ginagawa ang kanyang pagtakas. Chapter 5,602 sa ngayon, hindi makaisip si James ng paraan para talunin si Xavion. Ang tanging paraan niya ay ang pasibong umiwas. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa kanyang pinakamalakas na estado. Kaya naman kung siya ay nakatakas ay walang magagawa si Xavion sa kanya. Sabay na dumating sina Winton at Zella sa lugar kung saan nag-iisa si Stephen. Bago umalis, inutusan ni James si Stephen na huwag lumabas, anuman ang nangyari sa labas ng mundo. Una niyang unawain ang Genesis path ng bagong mundo. Nagkaroon ng formation dito. Hindi ito masira ni na Winton at Zella dahil sa kanilang limitadong cultivation realm. Stephen Yaman, may problema si James at kailangan mo ng tulong mo, malakas na tawag ni Zella habang nakatingin sa espiritual na bundok sa unahan. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar, tumagos sa porma sayon, at umabot sa tenga ni Stephen. Sa sandaling ito, si Stephen ay nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa Genesis path ng bagong endless plane. Ang malalim na pag-unawa na ito ay nagresulta mula sa pagtatagpo ng hindi mabilang na mga eroplano Genesis paths. Kahit para kay Stephen, imposibleng lubusang maunawaan ito sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, halos kalahati pa lang ang nahawakan niya. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Naalala niya na inutusan siya ni James na huwag lumabas, anuman ang nangyari sa labas ng mundo. Kaya naman, pinili niyang huwag pansinin ito. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-unawa. Stephen Yaman, mamamatay ang master mo kapag hindi ka lalabas. Hindi lang siya mamamatay, kundi ang buong New Endless Plane ay mapapahamak, umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang isang boses.
Hindi mapakali si Stephen sa narinig. Hindi makapag-focus sa kanyang pangunawa, tumayo siya at nawala sa lugar. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng espiritual na bundok, tinitingnan sina Winton at Zella bago nagtanong, ano ang nangyari? Si Stephen ay nasa pag-iisa at nanatiling walang kamalayan sa mga kaganapan sa labas ng mundo. Paliwanag ni Zella, ikinwento ang pangyayari. Masyadong makapangyarihan ang prinsipe ng Yefteres na si Xavion Yeftero. Kahit si James ay hindi makakapantay kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas. Sa ngayon, ang tanging pagkakataon niya na manalo ay masira ang obsidian body ni Xavion. Paano ko masisira ang kanyang obsidian body? Tanong ni Stephen. Tulad ng iyong nabanggit, ang lakas ni James ay maihahambing sa tuktok ng quasi-bliss rank, at halos maabot niya ang transcendental bliss rank. Nasa holy celestial rank lang ako. Hindi man lang ako match kay James. Paano ako makakalusot sa obsidian body? Agad na tumugon si Zella, sa bagong endless plane, mayroong isang banal na sandata na maaaring makabasag nito. Anong banal na sandata iyon? Tanong ni Stephen. Umiling si Zella at sinabing, hindi ko alam. Nararamdaman ko lang ang lokasyon nito. Ito ay nasa isang sinaunang pagkasira sa loob ng New Endless Plane. Pakiramdam ko ay delikado ang lugar na ito, at tanging ang mga powerhouse na nasa itaas ng Holy Celestial Rank ang maaaring makapasok. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga powerhouse mula sa New Endless Plane ay nakikibahagi sa labanan, na naiwan lamang sa iyo. Ikaw lang ang makakabawi ng espadang ito. Nasaan na? Bilisan mo, dalhin mo ako dyan, udyok ni Stephen. Maliwanag na sira ang lugar. Ito ay umiral ng hindi mabilang na taon, na nag-iwan kay Stephen na naguguluhan kung bakit lilito dito ang isang porma sayon mula sa New Endless Plains Genesis Path. Huwag kang mag-alala dyan. Maaari mo bang buksan ang porma sayon at kunin ang banal na sandata? Tanong ni Zella. Tumango si Stephen at sinabing, naintindihan ko na ang kalahati ng Genesis Path. Maaari kong buksan ang porma sayon na ito, dahil ito ay nilikha ng isang hindi kumpletong Genesis Path. Bilisan mo, udyok ni Winton. Marahang tumango si Stephen. Naglakad siya papunta sa harapan at nag-conjure ng ilang inscription ng Genesis Path sa kanyang palad na may casual na alon. Ang mga inscription ay nagbago at pumasok sa porma sayon sa unahan. Bumukas ang porma sayon, at pumasok si Stephen. Gayunpaman, hindi siya sinundan ni na Winton at Zella dahil hindi nila matiis ang nakakatakot na spatial pressure sa lugar. Pumasok si Stephen sa formation at humakbang sa guho. Ang lugar ay may matinding spatial pressure, ngunit hindi ito nagdulot ng banta sa kanya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Sa pagbuo ay isang espiritual na bundok na medyo buo. Sa paanan ng bundok ay isang libingan. Ito ay sinaunang panahon, na walang mga salita sa lapida, at hindi alam ni Stephen kung kaninong libingan iyon. Nasaan ang espada? Kumunot ang noo niya at bamulong, hindi ba't sinabing may banal na espada dito na kayang basagin ang obsidian body ni Xavion? Pinagmasdan ni Stephen ang paligid gamit ang kanyang zen ngunit wala siyang nakitang espada. Ang tanging lugar na hindi maabot ng kanyang zen ay ang puntod na nasa harapan niya. Pwede ba sa libingan na ito? Pagtataka niya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, lumakad siya. Siya ay gumawa ng isang malakas na puwersa sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay na direktang bumagsak sa puntod. Boom! Agad na nabasag ang libingan, at biglang kumulo ang alikabok. Sa loob, nakita ni Stephen ang isang simpleng kabaong na walang mga inscription o anumang pagbabago sa kapangyarihan dito. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay, at bumukas ang kabaong. Sa loob ng kabaong ay nakalagay ang isang set ng mga puting buto. Ang mga butong ito ay misteryoso. Sa kabila ng pagiging walang anumang puwersa ng buhay, mayroong hindi mabilang na mahiwagang mga inscription sa kanila, na parang ang mga buto mismo ay nagbago mula sa mga inscripsyong ito. Mayroon ding espada bago ang mga buto. Ang espadang ito ay puti at malabo, na may ilang mga inscription na umiikot sa loob ng talem. Under Zella's perception, ang paglusot sa obsidian body ni Xavion ang tanging paraan para magkaroon si James ng pagkakataong talunin siya. Gayunpaman, hindi ito isang garantisadong tagumpay. Tiningnan ni Stephen ang puting longsword sa kanyang kamay at nagtanong,
Mukhang pamilyar sa inyo ang espadang ito. Ito ba? Tanong ni Winton. Nagtataka rin ang ekspresyon ni Zella. Nagsalita si Stephen, ang espadang ito ay kapareho ng Supremos Sword, at naglalaman ito ng libo-libong Genesis Paths. Gayunpaman, ito ay mas nakakatakot kaysa sa Supremos Sword. Mayroon itong hindi mabilang na mga inscription na kahit ako ay hindi maintindihan. Ang Supremos Sword ba ang banal na sandata na ginawa ni James sa kanyang nakaraang buhay? Napatulala si Zella. Di bale, kalimutan mo na. I'll go ahead. Hindi na nagtanong pa si Stephen at nawala sa paningin ni Zella at Winton. Ang bilis ni Stephen ay hindi kapani-paniwalang mabilis dahil na-master niya ang kalahati ng Genesis Paths ng bagong mundo. Maaabot niya kaagad ang anumang lugar na gusto niya sa isang pag-iisip lamang. Siya ay nagpakita sa hangganan ng bagong mundo at agad na naramdaman ang isang mabigat na kapangyarihan na nagmumula sa malayong madilim na kawalan, na nagpang-inig sa kanyang gulugod, sa kabila ng pagiging nasa Holy Celestial Rank. Ang labanan sa pagitan nina James at Xavion ay nalampasan ang antas ng Holy Celestial Rank, at kahit ang isang quasi-bliss rank powerhouse ay hindi mangangahas na basta-basta manghimasok. Ang kanilang kasalukuyang lakas ay kumakatawan sa rurok ng kapangyarihang panlaban sa parehong Dark World at sa bagong Endless Plane. Nagpatuloy si James sa pag-iwas sa kadiliman sa pamamagitan ng paggamit ng Blithe Omniscience upang makatakas. Ang mga nakakatakot na puwersa ay humahampas sa bawat oras na siya ay lumitaw, na agad na nilipol ang madilim na espasyo na kanyang inookupahan. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na mabigat. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makatakas. Si Stephen ay lumitaw sa kadiliman at nakita ang gumuhong madilim na mga espasyo. Ang nakakatakot na natitirang mga alon ng labanan ay nagmula sa mga gumuhong espasyo, at kahit siya ay hindi nang ahas na maging pabaya o lumapit. Maingat siyang sumulong. Hindi nagtagal, narating ni Stephen ang battle zone. Sa sandaling naramdaman niya ang aura ni James, nawala si James, at agad na gumuho ang lugar kung saan naroon ang aura ni James. Wala siyang masyadong maiambag sa naturang laban at hindi man lang nakasabay sa takbo nina James at Xavion. Ano ang dapat kong gawin? Natagpuan ni Stephen ang kanyang sarili sa isang dilema. Sa sandaling iyon, inactivate niya ang quasi-Genesis Path na may pag-iisip. Ang Mar-Angel na kapangyarihan ng bagong mundo ay dumaloy sa kanyang katawan, at ang kanyang aura at lakas ay umakyat sa sandaling iyon. Sa kabila na nasa Holy Celestial Rank lang siya, naglabas siya ngayon ng aura na katulad ng quasi-bliss rank. Ang kanyang bilis ay bumuti ng malaki sa tumaas na kapangyarihan, at mabilis siyang humabol. Patuloy na umiwas si James sa gitna ng walang hangganang kadiliman. Matagal na siyang umiiwas, at ang kanyang lakas ay naubos ng husto. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagbaba ng kanyang kapangyarihan at napagtanto na bahagi ng enerhiya ng bagong mundo ang hinigop ni Stephen. Kabanata 5605. Lumakas ang aura ni Xavion habang nakatitig kay James na nakaselyo at hindi na makatakas. Bakas sa mukha niya ang nakakatakot na mabangis na ekspresyon. Itinaas ang itim na longsword sa kanyang kamay, malamig niyang sinabi, "I'll send you on your way, brat." Bago pa man siya matapos magsalita ay tumagos na sa kanyang likod ang mahabang espada na nasa kamay ni Stephen na tumagos sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang mahabang espada ni Stephen ay pumutok na may isang mahiwagang kapangyarihan, na nagiging hindi mabilang na mahiwagang mga inscription. Ang mga inscripsyong ito ay mabilis na dumaloy sa katawan ni Xavion. Maraming mahiwagang inscription ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Xavion. Ito ang mga inscription ng Obsidian Body. Dahil sa mga inscripsyong ito na tumatakip sa kanyang katawan, kaya niyang baliwalain ang mga pag-atake mula sa anumang supernatural signature skills o hindi mabilang na kapangyarihan ng inscription. Habang ang puting longsword ay naging hindi mabilang na mga inscription, ang mga inscription ng Obsidian Body sa ibabaw ng katawan ni Xavion ay nagsimulang matuno at mawala. Ang kanyang Obsidian Body ay nabasag. Ang eksenang ito ay nag-iwan kay James, na natatakan sa madilim na kawalan, natulala. Nasira ang Obsidian Body. Sandaling natigilan si James. Galit na galit si Xavion habang nabasag ang kanyang Obsidian Body. Damn it!
Nagsuot siya ng isang solemn na ekspresyon, nagpakawala ng isang atake ng espada gamit ang isang casual na slash. Ang espada ni Stephen ay napalitan na ng mga inscription, at wala siyang sandata para labanan ang pag-atake ni Xavion. Mabilis siyang umiwas at nagpakita sa ibang lugar sa isang iglap. Gayunpaman, ang sword energy ni Xavion ay lumagpas sa oras at spatial na mga paghihigpit, na tinamaan si Stephen sa sandaling siya ay lumitaw sa ibang lugar. Nataman ng sword energy, ang katawan ni Stephen ay nawasak sa isang nakikitang bilis. Sa kabila ng pagsipsip ng ilang kapangyarihan mula sa bagong mundo at pagkakaroon ng lakas na Kaga sa quasi-bliss rank, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang pagtutol laban sa Xavion. Sa sandaling iyon, sinira ni James ang formation ng silang at humarap kay Stephen, na nasa bingit ng pagkawasak. Saway niya, "Di ba sabi ko wag kang lalabas, kahit anong mangyari? Bakit ka naubusan, brat?" Guro, nasira ang obsidian body ng prinsipe ng mga Yefteres. Nagkalat ang iniisip ni Stephen. Bagamat pinapagalitan siya ni James, ipinatawag niya ang ilas mula sa kanyang katawan at agad itong sinanib kay Stephen. Sabay kuha ng oil lamp at iniabot kay Stephen. "Aasa ako sa iyo na bantayan ang bagong eroplano." Pagkatapos ay ginamit niya ang supernatural para puwersahang i-teleport si Stephen palayo. Kabanata 5606. Si Stephen ay lumitaw at sinira ang obsidian body ni Xavion gamit ang isang espada na kahawig ng Suprema's Sword. Ngayon, maaaring masugatan ni James si Xavion. James laughed upon seeing Xavion wounded. He looked at the cold and indifferent Xavion with a dark expression. "Xavion Yeftero, mag-away tayo ngayon. Gusto kong makita kung ano pang supernatural signature skills ang na-master mo." Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Si James ay nasa kanyang rurok sa kasalukuyang estado. Ang kanyang lakas ay umabot sa hindi maisip na antas sa pagsasama ng Trescentia Completer Art at ang pagsipsip ng kapangyarihan ng bagong mundo. Sa kabila ng kanyang mababang kaharian, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay nakaagaw sa isang tunay na Transcendental Bliss rank. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Xavion habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang itim na longsword sa kanyang kamay ay nagbuga ng madilim na ningning. Sa sandaling iyon, gumawa ng kanyang hakbang si James. Ina-activate ang Blithe Omniscience, agad siyang nagpakita sa harap ni Xavion at naglunsad ng direktang pag-atake sa kanya gamit ang kanyang espada. Itinaas ni Xavion ang kanyang itim na longsword para lumaban. Napilitan si James na umatras sa ilalim ng napakatinding kapangyarihan. Ang Suprema's Sword sa kanyang kamay ay sumailalim sa mga revolusyon, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang braso at pag-akyat ng kanyang dugo. Nahirapan din si Xavion. Sa kasalukuyan, ang kanyang pisikal na katawan ay katulad ni James. Kung nasugatan si James, nasugatan din siya. Shit! Nagmura si Xavion habang inyaagaw muli ang kanyang espada, at muli na namang na-intercept ni James ang pag-atake. Ang kapangyarihan ay lumakas ng hindi mapigilan, at ang mga mahiwagang inscription ay kumikislap sa madilim na kawalan. Parehong pinalabas nina James at Xavion ang pinakamalakas na kasanayan sa martial art. Ang bawat banggaan at palitan ay nangyari ng walang pagpipigil. Ang matinding labanan na ito ay nag-iwan ng maraming powerhouse sa madilim na espasyo na natakot. Sa pamamagitan ng labanang ito, napagtanto nila ang pagkakaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, isang puwersang hindi pa nila kilala noon. Boom! Panibagong sagupaan ng walang pagpipigil. Parehong pinalipad sina James at Xavion, pagkatapos ay mabilis na nagkasalikop muli. Ang iba't ibang supernatural signature skills ay patuloy na pinakawalan. Ang porma sayon ni James ay nagbago sa isang iglap at naglalarawan ng hindi mabilang na supernatural signature skills. Samantala, pinagkadalubhasaan ni Xavion ang maraming inscription ng Primevals at ang pagbuo ni James ay nagbago sa isang iglap at naglalarawan ng hindi mabilang na supernatural signature skills. Samantala, pinagkadalubhasaan ni Xavion ang maraming inscription ng Primevals at nilinang ang mga ito sa pinakamataas na kaharian. Hinarap niya ang mga porma sayon ni James ng mahinahon gamit ang maraming mga inscription. Sa buong labanan, may isang naisip si Xavion, na patayin si James.
Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga saloobin habang ang kanyang obsidian body ay nabasag. Kabanata 5607. Ayaw mamatay ni Xavion kasama si James. He vanished with a swift movement. Sa tingin mo makakatakas ka? Nagdilim ang ekspresyon ni James. Binasag ni Stephen ang obsidian body ng Xavion, at ito lang ang pagkakataon para patayin siya. Desidido si James na patayin si Xavion kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay. Kung nakatakas si Xavion, maaari siyang magpatuloy sa buhay kung hindi siya hinabol ni James. Gayunpaman, kapag gumaling si Xavion mula sa kanyang mga pinsala at naibalik ang obsidian body, mawawalan ng pagkakataon si James na makalusot dito. Tumakas si Xavion, at hinabol ni James. Pambihira ang paglilinang ni Xavion, at mabilis ang kanyang bilis. Sa isang iglap, nawala siya sa lugar. Gayunpaman, na-lock ni James ang kanyang aura at sinundan ito. Lumitaw si Xavion sa isang hindi kilalang rehiyon ng Dark World. Naabutan ni James ang sandaling lumitaw siya, ang Suprema Sword sa kamay ni James ay nag-transform sa isang nakasisilaw na sword light at damaykit patungo sa kanya. Gumanti naman ng espada si Xavion. Boom! Dalawang sword energies ang nagbanggaan at lumikha ng nakakatakot na shockwave. Huwag mo akong pilitin, James Caden. Napaungol si Xavion sa mahinang boses. Don't think I'm afraid of you. I just don't want to waste too much energy. Xavion Yeftero, you can't escape this time. It's either I kill you, or you destroy me, malamig na sagot ni James. Alam niyang hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong patayin si Xavion habang basag-basag ang kanyang obsidian body. Dapat mamatay si Xavion. Kung hindi, siya ay magiging isang nakatagong panganib sa bagong mundo. You damned bastard. Si Xavion ay naglunsad ng isa pang counterattack, na bumubuo ng isang nakakatakot na porma sayon sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay. Nagpatawag si James ng formation para kontrahin ito. Ang banggaan ng dalawang super formation ay dumaan sa madilim na espasyo, na nagwasak at naging hindi mabilang na mga inscription. Napakabait niya. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa, si Xavion ay agad na na-counter-attack at nagtamo ng mga pinsala. Isang subo ng dugo ang bumulwak habang ang gulat at takot ay bumalot sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, napakalakas niya sa kadiliman, nagtataglay ng lakas ng Transcendental Bliss rank kahit hindi pa niya naabot ang ranggo na iyon. Sa kabila nito, hindi siya nakatakas ng kaharap si James. James Caden, habulin mo ako if you dare. Naiwan ang mga salitang ito, nawala si Xavion sa kanyang orihinal na pwesto. Sa ilalim ng persepsyon ni James, patuloy na kumupas ang aura ni Xavion at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala sa timeline na ito. Itong brat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni James nang maramdaman niya iyon. Nahulog siya sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang ituloy si Xavion. Sa isang iglap, pumasok si Xavion, pumasok, at lumipat sa ilog ng panahon. Mahigpit na sumunod si James, papasok sa ilog ng oras habang napunit ito. Haha! Kabanata 5608. Sa isang tiyak na rehiyon ng madilim na mundo, dalawang grupo ng mga buhay na nilalang ang nagtipon. Ang isang panig ay iba't ibang lahi mula sa Dark World, habang ang kabilang panig ay ang mga powerhouse mula sa New Endless Plane. Ang mga aura nina James at Xavion ay nawala sa lugar na ito, nawala sa espasyong ito, at naglaho sa panahong ito. Nakapasok na ba sila sa River of Time? Nabasag ang obsidian body ni Xavion. Napilitan siyang tumakas sa River of Time, at hinabol siya ni James. Sino ang nakakaalam kung kailan matatapos ang labanang ito? Ang mga powerhouse na natipon sa lugar na ito ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Biglang nagpalitan ng tingin ang magkabilang grupo ng mga buhay na nilalang, at tumahimik ang eksena. Lumaban ka, halika na. Isang biglaang boses ang bumalot sa katahimikan, na sumabad sa tahimik na kapaligiran. Napalingon ang lahat at nakita ang isang itim na pigi na sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Kasabay nito, isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Tila handa na siyang kumilos, ngunit walang sinuman sa paligid ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at saka ibinaba iyon.
Nagkamot ng ulo, ngumisi siya ng nakakaloko, bakit walang nag-aaway? Anong silbi ng away? May sumagot. Oo, paano tayo lalaban kung si James at Xavion ay pumasok na sa ilog ng panahon at umalis sa panahong ito? Kailan kaya matatapos ang laban na ito kung patuloy tayong lalaban? Uwi na lang tayo. Ang iba't ibang lahi mula sa Dark World at ang mga buhay na nilalang mula sa New Endless Plane ay hindi na interesado sa pakikipaglaban. Ang pinakamalakas na powerhouse ay umalis na, at ang pagpapatuloy ng labanan ay magreresulta lamang sa kapwa-pinsala. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay nawala ng gana na lumaban. Gayunpaman, ayaw umatras ang lahing Suunteli. Ano? Natatakot ka ba? Sabi ni Halbrine, ang nasugatan na Suunteli Race Grand Patriarch na inatake ng Mevray Race. Nagdilim ang ekspresyon niya. Umalis na ang pinakamalakas na powerhouse mula sa Central Plain. Malaki ang tsansa nating manalo sa labanang ito. Lahat, magsanib puwersa tayo at alisin ang Central Plain. Sure, I'll accompany you, sabi ni Cairo habang sinulyapan si Halbrine. He wore a somber expression and said coldly, tatanggalin muna kita. Sa isang iglap, sumulpot si Cairo sa harap ni Halbrine, na nataman bago pa siya makapag-react. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya, at hindi siya makalaban. Dahil sa labis na puwersang ito, namatay siya ng walang anumang pagtutol. Ang lakas ni Cairo ay kakilakilabot, at ang isang ordinaryong quasi-bliss rank powerhouse ay hindi makakapantay sa kanya. Bukod pa rito, nasugatan na si Halbrine. Nahaharap sa pag-atake ni Cairo, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago siya napatay. Ang iba't ibang lahi mula sa Dark World ay nasa takot matapos patayin ni Cairo si Halbrine, isang quasi-bliss rank powerhouse. Maliban sa apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo, ang ibang mga lahi ay dapat umalis. Kabanata 5609. Sa sandaling ito, si Cairo ay nagpakita ng pangingibabaw. Isang kakilakilabot na aura ang lumabas mula sa kanya, na dumudurog sa hangin at naging dahilan upang mapasinghap ang malalayong powerhouse ng iba't ibang lahi. Alam nila na tapos na ang mga sinaunang karera, at isang malaking reshuffling ang magaganap sa Dark World. Sa pagtakas ni Xavion, walang sinuman sa loob ng apat na sinaunang lahi ang makakapantay kay Cairo. Bukod dito, si Cairo ay may ilang mga powerhouse sa tabi niya, kabilang ang isa na nakatayo sa itaas niya. Walang nang ahas na kumilos ng walang ingat. Maraming mga powerhouse mula sa 3 sa 4 na sinaunang lahi ang nagsuot ng mabangis na ekspresyon. Si Hakathra Yeftero, ang pinuno ng Yeftero race, ay tumingin sa iba't ibang powerhouses mula sa iba't ibang lahi na umatras sa malayo at hindi maiwasang mapagalitan, isang grupo ng mga walang kwentang tanga. Sa palagay mo ba, sa hindi pagsali ngayon, ang Central Plain ay matitira? Ikaw pagkatapos nating lipulin. Casual na sinabi ni Cairo, hindi ko makontrol ang mga usapin ng Central Plain. Nandito lang ako para humingi ng hustisya para sa aking mga ninuno. Naghiganti lang si Cairo. Sa sandaling ito, humakbang si Jiraiya at sinabing, laban sa iyong mga karera hanggat ang bawat lahi mula sa Dark World ay hindi sumalakay sa Central Plain. Haha, ayusin mo ang sarili mong mga hinaing. Kukunin ko ang mga tao ko at aalis. Tawa ng tawa si Talvalay. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos, retreat. Sa kanyang utos, mabilis na umatras ang mga powerhouse ng Merivy. Hindi sila pinuproblema ni Cairo. Sinulyapan niya ang natitirang 3 karera at sinabing, atake. Kasama rin sa kanila si Kiana. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, at ngayon, sa wakas ay makakapaghiganti na siya para sa kanyang lahi. Walang kamalay-malay si James sa mga nangyayari sa Dark World. Sa sandaling ito, humahabol siya sa ilog ng panahon. Sanay si Xavion sa pagtakas. Nagpatuloy siya sa paglipat sa ilog ng oras, hindi alam kung saang panahon siya nakatakas. Ang tanging naramdaman niya ay ang karma power na tiniis niya ay lumalakas. Ngayon, ang karma power ay napakatindi na kahit siya ay nahirapang tiisin. Lumingon siya at sumulyap kay James. Sa kabila ng karma, hinahabol pa rin ni James. Ang batang ito. Hindi mapigil ang mapag-alitan ni Xavion. Hindi na siya makatagal sa sandaling ito.
Direkta niyang binasag ang River of Time, at nawala ang kanyang aura sa perception ni James. Mabilis siyang hinabol ni James, sinira ang ilog ng oras sa parehong lugar kung saan ginawa ni Xavion, at nawala rin siya sa loob ng ilog ng oras. Sa sandaling umalis si James sa ilog ng panahon, lumitaw siya sa isang magandang tanawin. Mabilis na bumababa mula sa langit, ang kanyang lakas ay sabay-sabay na nababawasan sa mabilis na bilis. 1/3. Kabanata 5610. Pansamantalang isinantabi ni James ang kanyang mga alalahanin nang hindi niya maramdaman ang aura ni Xavion. Ang agarang prioridad ay upang mabilis na sugpuin ang karma na nakuha niya sa pagtawid sa ilog ng panahon. Pagkatapos, kailangan niyang maunawaan ang kalikasan ng panahong ito at alamin kung anong oras siya bumalik. Ang espiritual na bundok ay nabasag sa napakalaking resulta ng kanyang pagdating. Umakyat mula sa mga guho, mabilis siyang lumitaw sa isang mabatong outcrop. Nagtakda siya ng time formation sa paligid niya na may casual motion. Sa kasalukuyan, bumabalot sa kanyang katawan ang karma. Ang pagkakaroon ng nilinang ang karma path, kaya niyang mapaglabanan ang nakakatakot na antas ng karma power. Kahit na ang pag-abala sa rurok ng quasi-bliss rank powerhouses ay hindi maihahambing sa lubha ng karma na kaya niyang tiisin. Gayunpaman, ang kasalukuyang karma ay mas mabigat kaysa sa isa na nagpanumbalik kay Cairo. Si James ay nagsimulang sumipsip at magpino ng karma. Sa panahong ito, inalis niya ang Trescency Completer Art. Ang kanyang cultivation realm ay nakabawi sa martial celestial rank, ngunit napanatili ng kanyang pisikal na katawan ang lakas ng quasi-bliss rank. Siya ay hinihigop at pinino ang ilan sa karma power sa loob ng pagbuo ng oras. Ang kanyang cultivation realm ay umakyat sa gitnang yugto ng martial celestial rank. Gayunpaman, napakalakas pa rin ng karma na kumapit sa kanyang katawan. Hindi niya ito maabsorb at mapino ng lubusan sa maikling panahon. Walang tigil na nilalamon ng karma power ang kanyang pisikal na katawan. Kung hindi dahil sa tibay ng kanyang pisikal na katawan at sa kanyang panlaban sa karma, matagal na siyang natupok. Umupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato at sinimulang pilitin ang karma sa kanyang katawan. Gumawa siya ng espasyo sa loob ng kanyang katawan at ibinukod ang karma power sa maliit na lugar, pagkatapos ay tinatakan ang mga ito. Ang pagbubuklod ng karma ay tila simple, ngunit ito ay lubhang mahirap. Si James ay gumugol ng mahabang panahon sa loob ng pagbuo ng oras. Pagkatapos lamang ng matagumpay na pagtataka ng karma power ay tumayo siya. Halos lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling na sa puntong ito. Pagkatayo ay nag-inat siya ng kalamnan at pinagmasdan ang paligid. Bulong niya sa sarili, I wonder how many years have passed since I miss Xavion. Hindi ko alam kung kailan siya lalabas. Kailangan kong maunawaan ang kalikasan ng mundong ito, humanap ng lugar na paglilinang, at sikaping patayin siya sa sandaling lumitaw siya. Nakatakas si Xavion na may mga pinsala. Malubha siyang masasaktan kapag nagpakita siya, at ito ay isang magandang pagkakataon para kay James. Nawala si James mula sa kanyang orihinal na lugar at lumitaw sa tuktok ng isang kalapit na bundok sa susunod na sandali. Nakatayo sa tuktok, inilabas niya ang kanyang zen upang maramdaman ang rehiyon. Sa ilalim ng pangunawa ng kanyang zen, natuklasan niya na ang espasyo dito ay matatag. Kabanata 5611. Nakarating lang ako sa gitnang yugto ng martial celestial rank. Masyadong mahina ang kapangyarihan ko. Kailangan kong mabilis na pagbutihin at pataasin ang aking cultivation rank. Ipinagpatuloy niya, kung hindi ako asenso sa Holy Celestial Rank, maaaring mahirap para sa akin na makamit ang aking mga layunin dito sa panahong ito at panahon kung saan ang hindi mabilang na superior cultivator ay aktibo. Ang pagpatay kay Xavion ay maaaring halos imposible rin. Inilibot ni James ang paningin sa paligid. Ang lugar ay napuno ng masaganang enerhiya ng langit at lupa dahil walang ibang nilalang na natagpuan doon. Ito ay isang angkop na lokasyon para sa isa upang magsagawa ng kanilang closed-door meditation. Sa isang simpleng utos, ginawa ni James ang isang maliit na gusali. Ang gusali ay napapalibutan ng isang pagbuo ng oras at isang pormasayon upang isara ang lahat ng aura. Nagpasya si James na magsagawa ng closed-door meditation hanggang sa makamit niya ang Holy Celestial Rank.
Pagkatapos nito, siya ay tuklasin ang mundong ito at maghahanap ng mga pagkakataon upang itaas ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan. Mula nang bumalik siya sa nakaraan, nalaman ni James na nawala na sa kanya ang mga kapangyarihan ng nakaraang anyo. The Trescentia Complete Trescentia Completaire, James was no match for Xavion. Dapat pagbutihin ni James ang kanyang mga kapangyarihan at paglilinang ng sapat upang mapuksa si Xavion bago niya harapin ang lalaki. Pagkatapos ilagay ang mga porma sayon, gumawa si James ng maraming elixir at tabletas mula sa kanyang imbakan na kayamanan. Nakuha niya ang mga bagay na iyon sa treasury ng mga Yeftero dati. Gayunpaman, sa sandaling naglabas siya ng mga bagay na hindi kabilang sa oras na siya ay nasa loob, nakita ni James ang isang alon ng karma power na tumutulak sa kanya. Ang intensity ng karma power sa sandaling iyon ay itinuturing na medyo hindi nakakapinsala kay James. Ito ay nagparamdam sa kanya na parang ang bigat ng isang buong planeta ay bumababa sa kanya, ngunit si James ay hindi nagtamo ng anumang aktwal na pinsala. Tinatakan muna ni James ang lahat ng karma power na iyon. Naunawaan niyang mabuti ang kapangyarihan dahil napag-aralan niya ang daan ng karma. Dahil si James ay hindi kabilang sa oras at espasyong iyon, anuman ang kanyang ginawa o sinabi ay magkakaroon ng karma. Si James ay magkakaroon ng lubhang mapanganib na halaga ng karma power kung siya ay gumawa ng isang bagay tulad ng pagpapalit ng menor de edad, magagawa ni James na mahawakan o madaig ang medyo mahinang karma power. Hindi nagtagal, nagsimulang tumutok si James sa kanyang pagsasanay at paglilinang. Hinigop niya ang lahat ng mga elixir at mga tabletang iyon at ginawang pinagmumulan ng dalisay at napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. Damaloy ang enerhiyang iyon sa bawat parte ng katawan ni James. Mabilis na lumipas ang mga araw habang nanatili si James sa pagbuo ng oras. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na lumalago bawat araw. Sa isang kisap mata, lumipat si James mula sa gitnang yugto ng Martial Celestial Rank patungo sa Consummation Martial Celestial Rank, ang Cultivation Rank na naabot ni James bago siya pumanaw sa kanyang huling buhay. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang mga kapangyarihan ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang natamo sa kanyang nakaraang buhay. Napakalapit ni James sa pagkamit ng Holy Celestial Rank sa puntong iyon. Habang naghahanda na siyang umakyat sa susunod na ranggo, nakita ni James ang mga ulap ng kapigatian na nagtitipon sa kalangitan. Isang makalangit na kapigatian. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Medyo matagal na mula noong huling heavenly tribulation ni James. Malamang na siya ay nagkaroon ng napakalaking ilog ng panahon. Sa makatuwid, isang heavenly tribulation ang na-trigger habang sinusubukan niyang mag-level up. Kabanata 5612. Sa panahon ng heavenly tribulation ng quasi-transcendental bliss rank, kahit na ang isang strike mula sa isang kidlat ay sapat na malakas para lipulin ang isang tao sa kultibasyon na iyon. Higit pa rito, ang paglitaw ng heavenly tribulation ay pangunahing nauugnay sa kung gaano kalaki ang karma ng isang magsasaka sa paglipas ng panahon. Kung mas maraming karma power ang naakit ng isang tao, mas malamang na ang taong iyon ay makaranas ng heavenly tribulation sa kanilang pagtatangka na mag-level up. Iyon din ang pangunahing dahilan kung bakit ginusto ng karamihan sa mga nakatataas na magsasaka na magsanay sa nag-iisa at limitadong pagpapakita sa publiko. Magkakaroon sila ng karma kung nakialam sila sa negosyo o mga gawain ng iba. Dahil dito, madaragdagan nito ang pagkakataong makaranas sila ng heavenly tribulations kapag sinubukan nilang umabant sa susunod na ranggo. Bumalik si James sa panahon ng Answer Asin. Ang ancestral site ay ang lugar na nagsilang ng iba't ibang lahi, na bawat isa ay nagtataglay ng kanilang mga natatanging primitive inscriptions. Habang ang ilan sa mga primogenitor ay ipinanganak na malakas, ang ilan ay medyo mahina ang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, ang mga lahi na iyon ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng pagbuo at pagmaster ng kanilang mga primitive na inscription. Dumating si James sa loob ng isang forbidden zone ng ancestral formation. Kahit na ang mga bihasang magsasaka ay hindi nagawang masira ang porma sayon upang makapasok sa lugar na ito. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ng nilalang na naninirahan sa kalapit na mga universo ang aura ng heavenly tribulation na nagmumula sa loob ng Forbidden Zone. Isang makalangit na kapigatian. Ito ay naglalabas ng isang napakadelikadong aura.
Sa paghusga sa aura na inilabas mula sa mga ulap ng kapigatian, ang antas ng heavenly tribulation ay nasa paligid ng quasi-transcendental bliss rank. May nagsisikap bang umaban sa quasi-transcendental bliss rank ngayon? Maraming tao ang na-curious kung sino ang cultivator dahil ang quasi-transcendental bliss rank cultivator ay itinuturing na superior fighters kahit na sa Answer Asin Age. Samantala, pinapanood ni James ang mga kidlat na lilito sa gitna ng mga ulap ng kapigatian paminsan-minsan na may mabangis na ekspresyon. Hindi pa niya napagtanto na siya ay nasa loob ng isa sa 10 pinakakilalang ipinagbabawal na lugar ng ancestral site. Ayon sa iba't ibang mga alamat, ang isang pinakamataas na antas na magsasaka na may mga kapangyarihan at paglilinang sa itaas ng Transcendental Bliss rank ay nakatagpo ng ilang mga isyu at tinatakan ang kanyang sarili dito sa lugar na ito. Mahabang panahon na ang lumipas mula noon, at walang makapagsasabi kung buhay pa ang taong iyon. Gayunpaman, ang ilan sa aura sa paligid ng lugar na iyon. Ang Years 1 rank ay isang cultivation rank na mas mataas sa Transcendental Bliss rank. Iilan lamang sa mga magsasaka ang nakamit ang ranggo na ito sa panahon bago nawasak ang ancestral site. Lumilitaw na isang posibleng Years 1 rank cultivator ang nagsil sa kanilang sarili dito sa loob ng Forbidden Zone. Ang ibang mga magsasaka ay hindi nang ahas na subukan at basagin ang porma sayon na nakapalibot sa lugar dahil naramdaman nila ang napakalaking dami ng enerhiya mula sa porma sayon. Pinili ni James na magsanay sa lugar na iyon dahil sa masaganang enerhiya ng langit at lupa. Wala siyang nakitang presensya ng iba pang mga nilalang. Siya ay ganap na walang kaalam-alam sa katotohanan na ang isang elite cultivator na may kahanga-hangang kapangyarihan ay naninirahan sa espasyong iyon. Kasabay nito, parami ng parami ang mga ulap ng kapigatian na nagtitipon sa itaas ng ulo ni James. Basag. Isang kidlat ang bumaba mula sa langit at tumama kay James. Gusto ni James na makita kung gaano kalakas ang isang hit mula sa heavenly tribulation na ito. Hindi siya gumalaw, ni hindi siya gumamit ng anumang mga kasanayan sa pag-sign para ilihis ang kidlat. Sa halip, direktang tinamaan ni James. Nang maabot siya ng kidlat, pinalipad si James sa himpapawid, at nahulog siya sa lupa sa di kalayuan. Nakakagulat, ang espasyo sa paligid ni James ay tila maayos kahit na matapos ang lahat ng kaguluhang iyon. Ni ang putok mula sa kidlat o ang epekto ng pagkahulog ni James ay hindi nag-iwan ng anumang mga marka o dent sa lugar na iyon. Habang si James ay bumagsak sa lupa, ito ay nagdala lamang ng mga ulap ng alikabok. Maraming bitik ang lumitaw sa balat ni James. Umagos ang dugo mula sa mga bitik na iyon at nabahira ng pula ang kanyang damit. Iyan ay isang nakakatakot na dami ng enerhiya. Natisod si James sa pagkakatayo. Itinaas niya ang kamay at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Nakatutok ang kanyang tingin sa mga ulap ng kapigatian. Isang suntok lang ng mga kidlat na iyon ay sapat na para sirain ang aking katawan, na nakamit ang lakas ng quasi-transcendental bliss rank. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para makaligtas sa heavenly tribulation na ito. May malalim na pagkunot sa noo ni James. Gayunpaman, medyo nasasabik siya sa loob. Sa puntong iyon, nahirapan si James na pagbutihin pa ang lakas ng kanyang katawan. Bagamat maaari niyang ipagsapalaran ang pagkawala ng kanyang buhay sa panahon ng heavenly tribulation, gayunpaman ay isang magandang pagkakataon para kay James na palakasin ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Baka maabot pa niya ang tuktok ng quasi-transcendental bliss rank sa mga tuntunin ng lakas at katatagan ng kanyang katawan. Umupo siya sa lupa at nagsimulang gumawa ng maraming inscription sa kanyang ulo. Ang mga inscripsyong iyon ay nahati at mabilis na nabago ng maraming beses. Sa loob ng ilang minuto, nagdisenyo si James ng kakaibang body refinement technique sa pamamagitan ng paggamit ng malawak na kaalaman na mayroon siya sa mga inscription. Habang sinisimulan niya ang pamamaraan, hinigup at ginamit ni James ang enerhiya ng kidlat na nananatili sa kanyang katawan upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Noon lang, tumama ang pangalawang kidlat kay James. Agad niyang hinigup ang lahat ng enerhiyang iyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bagong pamamaraan. Habang ang karamihan sa enerhiya ng kidlat ay naglalakbay sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, ang mga meridian, laman, at buto ni James ay nagtamo ng matinding pinsala.
Kasabay nito, binago ni James ang enerhiya na iyon sa pamamagitan ng bagong pamamaraan ng pagpipino ng katawan upang pagalingin ang kanyang sarili. Ang pinakamahusay na paraan upang mapahusay ang pisikal na katawan ng isang magsasaka ay ang ilagay ito sa iba't ibang pagsubok at pagsubok. Ang paulit-ulit na proseso ng pagsira at pagpapagaling ng katawan ay makakatulong upang mapabuti ang katatagan nito. Ilang saglit lang ay nabalot na ng maraming sugat at pasa ang katawan ni James. Kasabay nito, nakatuon si James sa pagpapagaling sa mga pinsalang iyon. Unti-unting lumalakas ang powers at aura ni James. Sa isang punto, natapos ang Heavenly Tribulation, at matagumpay na nakapasok si James sa Holy Celestial Rank. Habang ang mga ulap ng kapigatian ay unti-unting naglaho at naglalaho, si James ay bumagsak sa lupa dahil hindi na niya napigilan ang sarili. Halos wala na ang laman niya. Ang natira kay James ay ang kanyang kalansay. Maaaring makita ang mga mantsa ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang mga buto. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang umupo ang kalansay. Si James ay nagsimulang bumuo ng ilang mga kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang katawan. Sa kalaunan, nagsimulang mabuo ang mga kalamnan sa ibabaw ng kanyang mga buto. Maya-maya lang ay nabuo na ang bagong katawan ni James. Tumayo si James at pinagmasdan ang katawan niya. Matapos tamaan ng mga kidlat ng hindi mabilang na beses, ang mga buto ni James ay tila na-infuse ng kanilang kapangyarihan. Napagmasdan niya ang pagkakaroon ng mga mahiwagang inscription sa loob ng kanyang mga buto. Para bang nag-transform ang kanyang mga buto sa mga inscripsyong iyon. Naramdaman ni James na ang lakas ng kanyang katawan ay bumuti mula sa maagang yugto hanggang sa huling yugto ng quasi-transcendental bliss rank. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, si James ay maaaring makipaglaban sa mga quasi-transcendental bliss rank cultivator na nakamit ang huling yugto. Magaling! Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Dahil naabot na niya ang Holy Celestial Rank at nadagdagan ang lakas ng kanyang katawan, tiwala si James na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili at manatiling buhay sa lugar at panahon na ito. Si James ay lubos na nasiyahan sa mga pagpapabuti sa kanyang mga kapangyarihan at pisikal na kondisyon. Mabilis siyang nagpasya na umalis sa lugar na iyon. Pinakawala ni James ang Blithe Omniscience at nawala sa lugar na iyon. Bang! Biglang naramdaman ni James na nag-trigger siya ng ilang uri ng paghihigpit. Muli siyang lumitaw sa himpapawid at unang bumagsak sa ulo ng lupa. Marahang pinahid ni James ang bukol sa kanyang ulo at tumayo. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita ni James ang isang pader ng liwanag sa kanyang harapan. Ang dingding ay gawa sa mga natatanging inscription. Hindi makaalis si James sa lugar dahil nakaharang siya sa pader. Isang porma sayon ang inilagay sa paligid ng lugar na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Hindi niya na-detect ang presensya ng isang formation nang i-extend niya ang kanyang Zen para tingnan ang paligid kanina. Hindi niya moari kung bakit na-activate ang formation noong sinubukan niyang umalis. Pagkatapos, napagtanto ni James na ang porma sayon ay maaaring pumihil sa kanyang pisikal na katawan mula sa paglipat sa hadlang. Gayunpaman, maaari pa rin niyang i-extend ang kanyang Zen sa kabila ng hadlang ng formation. Nakita ni James kung paano ito naging isang kaparangan sa labas ng formation. May mga bakas ng pagkawasak kahit saan man siya tumingin. Ang lugar ay tila medyo nakakatakot dahil si James ay walang mahanap na buhay na nilalang sa paligid. Pinahaba pa ni James ang kanyang Zen. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang pader ng liwanag ay bumubuo ng isang bilog sa paligid ng lugar kung saan siya matatagpuan. Sa loob ng bilog, nakikita ni James ang malalawak at luntiang tanawin. Ang lakas ng langit at lupa ay sagana. Nakahanap pa siya ng mga bihirang Empyrean herbs. Dahan-daang inabot ni James ang pader ng liwanag. Sa sandaling ang dulo ng kanyang daliri ay inilagay laban sa porma sayon, nakita ni James ang isang napakalawak na enerhiya na ginawa sa eksaktong lugar na iyon sa dingding. Mabilis niyang binawi ang kamay. Gayunpaman, si James ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng enerhiya na inilabas mula sa formation. Itinulak ni James ang sarili mula sa lupa. Naglakad siya papunta sa barrier ng formation at tiningnan itong mabuti. Sa kasamaang palad, hindi maintindihan ni James ang mga inscription na bumubuo sa dingding ng porma sayon.
Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang primal mantra at ang mga primitive na inscription ng iba't ibang primevals, ang kaalamang iyon ay nakakagulat na walang silbi sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Habang mas matagal na pinag-aralan ni James ang mga inscripsyong iyon, natanto niya na hindi ito likas na pinagmulan. Sa halip, ang mga inscripsyong ito ay malamang na nilikha ng isang superior na magsasaka. Kahit na ang kanyang kaalaman sa primal mantra ay hindi nilalapat upang gawing simple ang mga misteryosong inscription. Sa isang sandali, si James ay nalilito kung ano ang gagawin. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong sa kanyang mga kilay. Nakatingin sa malayo si James habang nag-iisip ng ibang paraan para makaalis sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang saglit, tumalikod si James at nagsimulang magtungo sa direksyon ng gitna ng naka-encapsulate na lugar na ito. Habang papalapit siya sa gitna, nagulat si James nang makitang tumaas ng husto ang enerhiya ng langit at lupa. Sa kalaunan, dumating si James sa gitnang lugar at nakarating sa isang kakaiba, mataas na bundok. Hindi tulad ng iba pang mga bundok na matatagpuan sa loob ng lugar na ito, ang bundok na ito ay ganap na baog. Ang makapal at maitim na ulap ay natipon sa kalangitan sa itaas ng bundok na iyon. Nagkaroon ng nakakabagabag na mood sa lugar na iyon dahil napapalibutan ito ng maitim na aura. Bahagyang natigilan si James nang maramdaman niya ang isang mapanganib at napakalakas na aura pagdating sa paanan ng bundok. Sa kanyang pisikal na kondisyon sa antas ng quasi-transcendental bliss rank, halos hindi makaramdam ng takot si James sa ibang mga aura. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano nga ba ang nagmula sa makapangyarihang aura na ito. Dahan-dahan at maingat na tinahak ni James ang direksyon ng tuktok ng bundok. Ang lupa ay puro itim sa loob ng bulubunduking iyon. Kakaibang tunog ang maririnig sa bawat hakbang ni James. Nakikita rin ni James ang mga itim na ambon na tumataas mula sa dumi. Ang mga ambon na iyon ay tumaas sa hangin at nabuo ang madilim na ulap sa kalangitan. Bigla, nakita ni James ang figure ng isang lalaki na lumilitaw sa malayong tuktok ng misteryosong bundok. Sa isang iglap, nawala ang figurang iyon at muling lumitaw sa harapan ni James. Bago pa siya makapag-react, napaatras si James sa ere ng napakalaking lakas. Si James ay ganap na walang pagtatanggol laban sa malakas na puwersang iyon. Pinaalis pa siya sa barrier ng formation dahil sa napakalakas na pagsabog na iyon. Boom! Malakas na bumagsak si James sa isang lugar ng kaparangan. Isang mahabang labangan ang ginawa habang si James ay gumulong at bumagsak ng ilang beses sa lupa. Ilang sandali pa, tumayo si James. Nang bumagsak ang kanyang tingin sa kakaibang pormasayon, kumunat ang noo ni James. Ano iyon? Pinaalis siya sa formation bago pa man niya matukoy kung ano ang figurang iyon. Lumapit ulit si James sa formation. Ilang beses niyang sinubukang tumawid sa barrier at pumasok sa naka-encapsulated area ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa huli, sumuko si James sa pagsubok. Hindi siya nagtagal sa pag-iisip kung paano siya nakalabas sa lugar. Nagkaroon na si James ng magaspang na ideya na bumalik siya sa panahon bago nawasak ang ancestral site. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung anong panahon o panahon ang kanyang narating. Nagplano siyang bumisita sa isang lugar na may mga buhay na nilalang at magtanong sa paligid para sa karagdagang impormasyon. Si James ay random na pumili ng direksyon at nagsimulang maglakbay patungo doon. Hindi nagtagal, nakalabas siya sa kaparangan. Hindi nagtagal, isang planeta ang nakita. Ramdam ni James ang presensya ng mga buhay na nilalang sa planetang iyon. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng malalakas na aura. Nag-teleport si James at muling lumitaw sa isang tahimik na landas ng planetang iyon. Pagkatapos, naglakad siya sa isang mabagal na lakad sa landas na patungo sa isang malaki at mataong lungsod. Nararamdaman niya na may malaking populasyon na naninirahan sa planetang iyon. Pagpasok ni James sa lungsod, nakita niya ang mga taong abala sa kanilang negosyo. Maya-maya, pumasok si James sa isang restaurant at pumili ng upuan sa tabi ng bintana. Umorder siya ng inumin at dahan-daang humigop dito. Ang isang abalang lugar tulad ng restaurant na napili niya ay isa sa mga pinakamadaling lugar para sa isang tao upang mang-alap ng impormasyon. Hindi nagtagal, napansin ni James na ang mga customer o empleyado ng restaurant ay alinman sa Petit Celestial Rank o Great Celestial Rank cultivators.
Walang mga cultivator na may mas mataas na rank ng cultivation. Narinig mo na ba ang tungkol dito? Sinasabi ng mga tao na ang nakakagulat na aura ng heavenly tribulation na nagmula sa direksyon ng Haller Zone ay nasa antas ng quasi-transcendental bliss rank. Inakala nila na isang magsasaka ang nag-trigger ng heavenly tribulation. Ma'am, naramdaman ko rin ang malakas na aura na iyon. Sinubukan ng maraming cultivator mula sa ating planeta na suriin kung sino o ano ang nag-trigger ng heavenly tribulation. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman nila na ang heavenly tribulation ay nangyayari sa gitnang bahagi ng Hair Zone. Dahil ang lugar na iyon ay protektado ng isang malakas na pormasayon, walang nakapasok sa Hair Zone para mag-imbestiga pa. Napagtanto ni James na pinag-uusapan ng ibang mga customer ang mga kaganapan ng heavenly tribulation na katatapos lang niyang mapagtagumpayan. Ang Haller Zone ay isa sa Anserlo's 10 Forbidden Zone. May bulong-bulungan na ang isang Years 1 rank cultivator ay nag-seal sa kanyang sarili sa loob ng Haller Zone, at walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa lugar. Tama iyan. Nagtataka ako kung paano nakapasok sa HR Zone ang cultivator na nag-trigger ng heavenly tribulation. Sa pakikinig sa pag-uusap ng iba, nalaman ni James ang tungkol sa pinagmulan ng Haller Zone at nakumpirmang nakarating na siya sa Anserlo's. Yung Years 1 rank. Bumulong si James sa mahinang boses, iyan ba ang ranggo na mas mataas sa Transcendental Bliss rank? Naisip ni James na ang Transcendental Bliss rank ang magiging endpoint para sa cultivation at pagsasanay ng lahat ng cultivator. Gayunpaman, tila marami pa silang matututunan at matuklasan bilang mga magsasaka. Pagkatapos dumating sa panahong umiral pa si Anserlo's, nalaman ni James ang tungkol sa isang bagong cultivation rank na mas superior kaysa sa Transcendental Bliss rank na tinatawag na Years 1 rank. Sinasabi ng mga tao na ang isang Years 1 rank cultivator ay naninirahan sa Haller Zone, ang lugar kung saan unang natagpuan ni James ang kanyang sarili. Gayunpaman, walang nakapag-confirm sa mga kwentong ito. Dahil nakuha na niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya, agad na umalis si James sa restaurant. Nag-teleport siya at muling nagpakita sa isang lugar sa labas ng planetang iyon. Noon lang, may nakita si James na pamilyar na aura. Xavion Yeftero. Masasabi ni James na dumating si Xavion sa Answer Asin Age nang makita ang kanyang aura. Nakarating siya agad dito. Nagsalubong ang kilay ni James. Siya ay nagpaplano upang sanayin at pagbutihin ang kanyang mga kapangyarihan upang matiyak na siya ay ganap na handa upang lipulin Xavion. Gayunpaman, nakarating na si Xavion dito nang si James ay nakarating lamang sa Holy Celestial rank. Hindi magagawa ni Xavion ang Tetralis Art para mapahusay ang kanyang kapangyarihan sa oras at espasyong ito. Naabot na niya ang pinakamataas na quasi-transcendental bliss rank, ngunit siya ay malubhang nasugatan ngayon. With my current powers, dapat kaya ko siyang patayin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, napagpasyahan ni James na ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya upang mapupuksa si Xavion ng tuluyan. Kung maghintay pa si James, maaaring bigyan niya ng pagkakataon si Xavion na pagalingin ang lahat ng kanyang mga pinsala. Sa oras na mabawi ni Xavion ang Obsidian Body, magiging mahirap para kay James na supilan at alisin si Xavion. Pagkatapos, mabilis na naglakbay si James sa direksyon kung saan nanggagaling ang aura ni Xavion. Sa isang tahimik na bulubunduking lugar, isang anyong parang tao ang biglang nahulog mula sa langit. Boom! Habang bumagsak ang katawan sa lupa, isang napakalawak na alon ng Karma Power ang lumabas mula sa puntong iyon. Ang Karma Power ay napakapangwasak na halos lahat ng buhay na nilalang na matatagpuan sa planetang iyon ay agad na pinatay sa loob ng ilang segundo. Ang taong nakarating sa planetang iyon ay walang iba kundi si Xavion. Siya ay naglakbay sa ilog ng panahon at natapos sa panahon ng Answer Asin. Si Xavion ay nakahiga ng walang sigla sa isang napakalaking butas na likha ng pagbagsak. Ang kanyang katawan ay puno ng maraming sugat at pasa. Gayun din, pansamantalang nawala ng proteksyon si Xavion ng kanyang Obsidian Body. Ang mga inscription ng Obsidian Body ay lubhang nasira, at ang pagpapanumbalik nito ay mangangailangan ng ilang oras. Dahan-daang umakyat si Xavion sa butas at umupo sa isang patag na bato sa malapit.
Siya ay nagdurusa mula sa malalang epekto ng karma power sa sandaling ito. Bagamat na-absorb at nasanay na si Xavion sa karma power dati, ang napakalaking halaga ng karma power na naidulot mula sa paglalakbay sa ilog ng oras ay napakabigat pa rin para sa kanya. Duguan at gulong-gulo ang kalagayan ni Xavion. Mapahamak ka, James Caden. Galit na galit niya. Nag-aapoy sa mali siya ang mga mata ni Xavion. Kapag gumaling na ako sa mga sugat ko at mabawi ko ang obsidian body, isinusumpa ko na ito na ang katapusan mo. Si Xavion ay itinuring na number 1 cultivator sa Dark World. Gayunpaman, napunta siya sa isang hindi magandang tingnan dahil kay James. Pagkatapos noon, pinakawalan ni Xavion ang kanyang Zen para suriin ang kanyang paligid. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang halos lahat ng mga naninirahan sa planeta ay pinatay ng karma power na inilabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Naglagay ng time formation si Xavion at tumutok sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Samantala, si James ay mabilis na naglalakbay patungo sa kung saan nanggagaling ang aura ni Xavion. Maaari niyang sabihin na si Xavion ay malamang na masyadong kritikal na nasugatan upang lumipat sa paligid dahil ang kanyang aura ay natagpuan pa rin sa parehong lokasyon pagkatapos ng ilang sandali. Hindi nagtagal, dumating si James sa universe kung saan napadpad si Xavion. Nakikita niya ang isang mabagsik na alon ng karma power sa sandaling pumasok siya sa lugar na iyon. Ang mga mahihinang nilalang ay halos nolipol ng karma power na iyon. Ang mga nakaligtas ay mabilis na sumilong dahil natatakot sila sa mga epekto ng karma power. Ito ang nangyari matapos tumagas ang mga bakas ng karma power mula sa katawan ni Xavion. Kung nailabas ni Xavion ang lahat ng karma power na nakaimbak sa kanyang katawan, magkakaroon ng hindi maisip na kahihinatnan. Nag-teleport si James at muling nagpakita sa planeta kung saan natagpuan si Xavion. Xavion ang presensya ni James sa sandaling dumating ang huli sa planetang iyon. Hindi pa niya napapagaling ang alinman sa kanyang malubhang pinsala. Nagawa lamang ni Xavion na palitan ang kanyang naubos na kapangyarihan sa loob ng pagbuo ng oras. You bastard! Dahan-daang iminulat ni Xavion ang kanyang mga mata. Nakita niya si James na nakatayo ilang hakbang lang mula sa kanyang time formation. Xavion Yeftero, medyo matagal na akong naghihintay na makita kang muli, walang pakialam na sabi ni James. Alam ni Xavion na wala siyang pagkakataong makatakas ngayon. Wala siyang choice kundi ibigay ang lahat at labanan si James ng direkta. 2/3. Inalis ni Xavion ang pagbuo ng oras at gumawa ng ilang hakbang pasulong. Karamihan sa kanyang mga panlabas na pinsala ay gumaling. Ang balat ni Xavion, kung saan nabuo ang bagong balat at mga kalamnan, ay lumitaw na kulay rosas. Gayunpaman, walang dugo ang mukha ng lalaki. Tila isang mapaghiganting espiritu si Xavion habang inaayos niya si James ng nakamamatay na tingin. Bahagyang kumunat ang noo ni Xavion. Si James ay nagtamo ng matinding pinsala tulad niya. Gayunpaman, lumilitaw na nakamit niya ang ganap na paggaling. Bukod dito, napansin ni Xavion na pumasok si James sa Holy Celestial Rank at naglabas ng mas malakas na aura. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni James habang tinatanggap ang nanghihina na kalagayan ni Xavion. Medyo maswerte ako sayo. Mas maaga akong dumating bago ka. Pinagaling ko na lahat ng sugat ko. Ngumuso si Xavion. So paano kung gumaling ka na sa mga sugat mo? Ang mga eroplano ay hindi pa umiiral sa panahong ito, kaya hindi mo magagamit ang Genesis Paths. Kaya kung patayin ka kahit sa mahinang kalagayan ko. Habang sinasabi niya iyon ay unti-unting lumalakas ang aura ni Xavion. Siya ay gumawa ng isang itim na espada sa susunod na sandali. Nakita ni James ang maraming inscription na nakaukit sa talim ng espada. Lumilitaw na ang espada ay ginawa mula sa mga primitive na inscription ng ilang primevals. Mamatay! Sigaw ni Xavion habang sinusundan si James. Pinasimula ni James ang Trescentia Completer Art at pinakawalan ang mga kapangyarihan ng hinaharap na anyo. Ang hinaharap na anyo ni James ay umabot sa Quasi-Transcendental Bliss rank. Ang kanyang mga kapangyarihan ay pinalakas habang ang mga kapangyarihan ng kanyang hinaharap na anyo at kasalukuyang anyo ay pinagsama.
Gayunpaman, ang potency ng Trescentia Completer Art ay nabawasan dahil hindi ma-access ni James ang mga kapangyarihan ng nakaraang anyo. Ginawa ni James ang Suprema's Sword at mahigpit itong itinaas. Klang. Habang nagsasalpukan ng magkabilang espada, napaatras ng ilang metro ang katawan ni James dahil sa epektong nabuo. Bagamat si James ay umabant sa Holy Celestial rank at naisaaktibo ang mga kapangyarihan ng hinaharap na anyo, ang kanyang mga kapangyarihan ay mas mababa pa rin kumpara sa kay Xavion. Sa kabutihang palad, ang pisikal na lakas ni James ay umabot sa huling yugto ng Quasi-Transcendental Bliss rank. Ang sugatan at nanghinang si Xavion ay hindi makakapagdulot ng anumang aktwal na pinsala kay James. Isang itim, napakalaking espada na halos 10,000 metro ang haba na binaril patungo kay James. Itinaas ni James ang Suprema's Sword at nakabuo ng maraming layer ng sword energy para harangan ang pag-atake ni Xavion. Sa mismong sandaling iyon, ang itim na espada ay natunaw sa hindi mabilang na kakaibang mga inscription. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga inscripsyong iyon si James at bumuo ng isang matibay na porma sayon upang mabuklod si James. Shit! Galit na dumura si James, hinayaan ko siyang makaalis ulit. Pilit na inihampas ni James ang Suprema's Sword. Break! Nagawa ni James na makalusot sa barrier ng formation sa pamamagitan ng pagdidirekta ng isang malakas na sabog dito. Pagkatapos, mabilis na nag-teleport si James sa crack at hinabol si Xavion. Sa loob ng ilang segundo, nalampasan na ni James ang ilang universe habang sinusundan niya ang mga bakas ng aura ni Xavion. Nang makita ni James ang crack sa space na huling ginawa ni Xavion, mabilis siyang nagpadala ng suntok ng sword energy sa crack. Napansin ni Xavion ang enerhiya ng espada na sumusunod sa kanya, at agad siyang nakatakas sa isa pang spatial passage. Nalampasan ng atake ni James ang target nito sa isang fraction ng isang segundo. Dahil naabot na ni Xavion ang kanyang limitasyon sa pagdadala ng karma power sa kanyang katawan, hindi na siya makakatakas sa ilog ng panahon. Siya ay hindi may iwasang magkaroon ng higit na karma sa paggamit ng pamamaraang iyon. Ang anumang karma power ay maaaring maging sanhi ng Xavion na maalis agad. Ilang sandali pa ay dumating na si James sa lugar. Tinitigan niya ang espasyong winasak ng kanyang sword energy at sinimulang hanapin muli ang aura ni Xavion. Noong una, na-detect ni James ang isang mahinang pahiwatig ng aura ni Xavion. Biglang naramdaman ni James ang ilan pang aura na kapareho ng aura ni Xavion. Masasabi niyang si Xavion ay nag-conjure ng ilang clone at bawat isa sa kanila ay lumipad sa iba't ibang direksyon. Whoosh! Nag-teleport si James at muling lumitaw sa isang bagong lokasyon. Pinahaba niya ang kanyang zen at sinubukang hanapin ang totoong Xavion sa pamamagitan ng pagsuri sa mga natitirang aura na natitira sa espasyong iyon. Gayunpaman, si James ay hindi sapat na sanay na gumawa ng paghatol sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Napakunot ng malalim si James sa noo. Matapos ang maikling paghinto, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang konsentrasyon sa pagdama kung nasaan ang totoong Xavion. Maya-maya lang, may lumabas na malabong imahe sa ulo ni James. Iyon ang sandali ng si Xavion ay namaterialize kamakailan sa espasyong ito. Ang lalaki ay mabilis na gumawa ng ilang mga clone, at ang grupo ng mga ito ay naghiwalay at pumunta sa iba't ibang direksyon. Pinagmasdan ng mabuti ni James ang mga sandaling iyon. Ito ba? Sa kalaunan ay pinili ni James ang isa sa mga clone sa kabila ng bahagyang pagdududa. Pagkatapos, mabilis niyang sinundan ang clone, na malamang ang totoong Xavion. Sa kabilang banda, mabilis ang takbo ni Xavion dahil alam niyang maliit ang tsansa niyang manalo laban kay James sa ngayon. Habang siya ay gumagalaw sa kalawakan, inilabas ni Xavion ang mga bahagi ng karma power na hindi niya masipsip sa kanyang paligid. Nag-iwan siya ng bakas ng kaguluhan at pagkawasak sa likuran niya habang ang espasyo sa paligid niya ay nasira ng karma power. Darn it! Malakas na nagmura si Xavion habang dinadamdam ang aura ni James. Nagawa niyang makilala ako at ang aking mga clone ng napakabilis. Agad namang iniabot ni Xavion ang kanyang zen at iniskan ang paligid. Sa lalong madaling panahon, nakita niya ang pagkakaroon ng isang natatanging espiritual na bundok na may kasaganaan ng enerhiya ng langit at lupa. Ang bundok ay protektado din ng isang napakalakas na porma sayon. Isang ideya ang naisip ni Xavion.
Ang tanging opsyon na mayroon siya ngayon ay ang akitin si James sa isang lugar kasama ng iba pang mga superior na magsasaka at gamitin ang kanilang tulong upang maalis si James. Nag-teleport si Xavion at nagtungo sa direksyon ng espiritual na bundok sa susunod na sandali. Nang mawala si Xavion sa lugar, si James ay nagmaterial sa lugar na iyon makalipas ang ilang segundo. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Si James ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa direksyon kung saan naglalakbay si Xavion. Nag-teleport siya at sinundan si Xavion. Ayon sa iba't ibang mga sinaunang tala, ang mga tao sa Anserlo's world ay umunlad at nakamit ang maraming magagandang tagumpay sa kasaysayan. Hindi mabilang na mga grupo at lahi ang umiral noong panahong iyon. Maraming dalubhasa at karampatang magsasaka ang ginawa mula sa mga grupong ito, at ang mga taong iyon ay nagpatuloy upang lumikha ng iba't ibang mga sekta at organisasyon sa buong Anserlo's world. Sa kanyang desperasyon, nagpunta si Xavion sa espiritual na bundok. Na-trigger niya ang porma sayo na inilagay sa paligid ng bundok sa sandaling marating niya ang paanan ng bundok. Napaatras ng ilang hakbang si Xavion nang tumama sa kanya ang napakalaking enerhiya. Tulungan mo ako. Malakas na tawag ni Xavion. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa lugar habang nagdadala ito ng napakalaking sonic energy. Sa kabilang banda, isang magandang talon ang matatagpuan sa isang tahimik at tiwangwang na lugar ng espiritual na bundok. Mula sa malayo, ang tubig ng ilog na bumababa sa talon ay tila napakalinaw. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, mapapansin ng isa na ang talon ay talagang nilikha mula sa mahiwagang mga inscription. Isang babae ang nakaupo sa isang patag na bato na matatagpuan malapit sa ilalim ng talon. Siya ay mahaba at malasutla ang buhok, at nakasuot siya ng puting damit. Nagbigay ang ginang ng dalisay at ethereal na hangin habang ang isang malabong halo ay kumikinang sa kanyang anyo. Whoosh! Isang lalaki ang nagmaterial ilang hakbang ang layo sa ginang sa sandaling iyon. Lumuhad siya at nagulat, "My lady, may nagpakita sa labas ng teritoryo namin at nag-trigger ng formation. Parang hinahabol sila. Dapat ba tayong gumawa ng kahit ano tungkol dito?" Kung nandito si James, makikilala niya ang babaeng nakaupo sa bato ay walang iba kundi si Lady Wicalia. Bumangon si Lady Wicalia at binitawan ang kanyang zen para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Bigla naman siyang nagsalubong ng kilay. "Ano ang problema, Lady Wicalia?" tanong ng lalaki. Ang ginang ay may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata habang siya ay tumugon, "Naramdaman ko ang presensya ng napakalaking karma power." Karma. Medyo nataranta ang lalaki. Sinabi ni Lady Wicalia sa malumanay na boses, "Hindi rin ako sigurado kung tungkol saan ito, ngunit parang may kaugnayan ito sa akin kahit papaano." Pagkatapos sabihin iyon, nag-teleport si Lady Wicalia at nagmaterialize sa labas ng formation. Tumayo siya sa harap ng sugatang si Xavion at nagtanong sa patag na boses, "Sino ka? Bakit ka pumunta sa dojo ko?" Napatingin si Xavion sa magandang ginang. Nararamdaman niyang may mga kapangyarihan itong mas mataas sa quasi-transcendental bliss rank. Bagamat hindi makumpirma ni Xavion kung ang ginang ay nakapasok sa transcendental bliss rank, gayunpaman ay nakita niya na ang aura at cultivation ng babae ay mas mataas kaysa sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Xavion, Ako si Xavion Yeftero. Sinusubukan akong patayin ng isang baliw. Tulungan mo ako." Whoosh! Noon lang, nagmaterial si James sa paanan ng bundok. Nang makita niya ang ginang, nanlaki ang mga mata ni James sa pagkataranta. Tinanong niya, "Anong ginagawa mo dito?" Nakatitig lang si Lady Wicalia kay James nang walang sinasabi. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang lalaki sa tanong nito. Yun. Siya yun. Tumakbo si Xavion at nagtago sa likod ni Lady Wicalia. Tinuro niya si James. "Yan ang baliw na gustong pumatay sa akin. Kayong dalawa ay hindi bagay sa oras at espasyong ito. Dapat bumalik ka sa pinanggalingan mo." Kalmadong sinulyapan ni Lady Wicalia ang dalawang lalaki. Hindi niya alam kung paano siya konektado sa dalawang lalaking iyon. Gayunpaman, nararamdaman niya ang karma power na nakatali sa kanilang tatlo. Sa teknikal na pagsasalita, isa lamang sa mga lalaking iyon ang konektado sa kanya, at napakalaking karma power ang nasangkot sa kanilang relasyon.
Gayunpaman, hindi matukoy ni Lady Wikilia kung sino ang taong iyon dahil ang halaga ng karma power na natamo ay napakalaki. Mas gugustuhin niyang hindi madamay sa pangyayaring ito. Lady Wikilia, tinitigan siya ni James na may mabatong tingin. James na magkikita sila ni Lady Wikilia sa Anserlos. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang babaeng nauna sa kanya ay hindi si Lady Wikilia. Marahil ay dalawa lang silang magkamukha. Ikaw ba si Lady Wikilia? Mariin siyang tinitigan ni James. Bahagyang kumunat ang noo ni Lady Wikilia, ngunit hindi niya masyadong pinag-isipan ang tanong ni James. Karamihan sa mga tao ay nakarinig ng pangalan ni Lady Wikilia mula noong siya ay itinuring na isa sa mga elite na magsasaka sa Anserlos. Pakiusap iligtas mo ako. Napatingin si Xavion kay Lady Wikilia at nagsusumamo, kung hindi mo ako tutulungan, tiyak na mamamatay ako sa kanyang mga kamay. Walang intensyon si Lady Wikilia na makialam sa isyong ito. Nararamdaman niya na magkakaroon siya ng mapanganib na halaga ng karma power kung siya ay makikialam. Sa kanyang antas ng cultivation rank, gusto niyang iwasang maakit ang anumang karma kung posible. Sandaling nawala sa pag-iisip si Lady Wikilia. Lumabi ka, panimula ni James. Hindi mahalaga sa kanya kung ang ginang ay ang tunay na ginang Wikilia. Ang tanging inaalala ni James ay ang kanyang misyon na lipulin si Xavion. Walang interes si James na manatili ng mas matagal sa oras at espasyong ito. Gusto niyang mabilis na maalis si Xavion para makabalik siya sa kanyang mundo sa kasalukuyan. Nang marinig ang mga salita ni James, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Lady Wikilia. Nagpasya siyang tulungan si Xavion. Kahit na maaaring magkaroon siya ng karma, nadama ni Lady Wikilia na mapapabuti lamang niya ang kanyang pagsasanay at paglilinang kung naharap niya ang idinulot ng kapalaran sa kanyang ulo. Kung siya ay patuloy na iiwasan ang mga gulo o posibleng panganib, si Lady Wikilia ay maaaring hindi na makasulong pa sa kanyang paglilinang. Marahil ito ay isang pagsubok para sa kanya. Matapos makapasa sa pagsusulit na ito, maaaring maabot niya ang mas mataas at umabant sa maalamat na Years 1 rank. Dapat umalis ka na. Tutulungan ko ang lalaking ito, mataray na sabi ni Lady Wikilia. Halos walang anumang emosyon sa kanyang boses, ngunit tila may dalang tiyak na bigat o puwersa na magpapasunod sa sinuman sa kanyang utos. Maging si James ay pansamantalang naisip ang umalis nang marinig ang kanyang mga sinabi. Sa kabutihang palad, nagawa niyang manatiling nakatayo sa kanyang pwesto dahil sa kanyang malakas na tibay ng pag-iisip. Itinaas ni James ang Suprema's Sword at tinuro si Xavion. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Papatayin ko ang sinumang humahadlang sa akin. Kung hindi lipulin ni James si Xavion ngayon, darating ang huli para maghiganti laban kay James sa sandaling mabawi niya ang Obsidian Body. Baka ito na lang ang pagkakataon niya para patayin si Xavion. Isang tawa ang pinakawalan ni Lady Wikilia. Nilibot ng mga mata niya si James. Sa tingin mo kaya mong gawin yun? Sa Anserlos, walang nagawang sakta ng mga napagpasyahan kung bigyan ng aking proteksyon. Ganun ba? Dumilim ang mukha ni James. Nararamdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa ginang, at gusto niyang malaman kung gaano siya kagaling na mandirigma. Itinaas ni James ang Suprema's Sword at nag-teleport. Sa isang iglap, humarap siya kay Lady Wikilia at sinaksak ang kanyang espada patungo sa kanyang dibdib.